O mga kababayan, dasal na lamang daw ang pwede nilang gawin para kay Rodrigo Roa Duterte. Ayon mismo kay Harry Roque. Kami po rito, wala kami ginawa kundi magdasal na magdasal. No? Nagkaroon po kami ng prayer vigil nung nakalipas na Sunday, Monday, Tuesday, at magkakaroon na naman kami ng prayer vigil this coming Sunday. No? So talagang dasal na lang po ang aming po pwedeng gawin dahil nakasalalay na po yan sa mga maestrado ng Appellate Chamber. Mga kababayan, unawaan natin na ang papel ng pananampalataya sa panahon ng krisis at kapag mayroong problemang kinakaharap, isa po itong diskarte upang gumawa ng kwento para gawing emosyonal at personal ang isang usapin na sa katotohanan legal at sistematiko at may kasaysayan pong nakaugat sa libu-libong biktima ng drug war at pamamaslang ni Rodrigo Roa Duterte. Noong siya po ang nasa kapangyarihan, walang pakundangan niyang inalimura, minura, ininsulto at tinawag pang estupido ang Diyos, maging tayong mga Pilipino. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. Pero ngayon, siya po ang humaharap sa hustisya, bigla na lang nagdadasal ang kanyang mga tagasunod, nagbibigil, nagkukunwaring deboto. Ito po ang pinakamalinaw na anyo ng nagkukunwari, no? Kung kailan kailangan nila ang awa, sa kanila naaalala ang Diyos. Pero noong kailangan ng pamilya ng mga EJK, no? Kailangan ng awa sa katarungan ng simpleng pag-amin na sino ang may kagagawan, hindi man lang nila pinag-isipang magdasal para sa mga napatay. Totoo, napakalaking kalokohan na ang isang taong minumura ang Diyos ay ngayon humihingi ng interbensyong maka-Diyos para makatakas sa pananagutan. Mga kababayan, hindi ito kailan ng pananampalataya. Hindi ito kabanalan, ito po ay desperasyon. At ang desperasyon ay madalas nanggagaling sa pagkatakot. Takot sa batas, takot sa katotohanan, at takot na magwakas ang impunity niya. Ang paggamit po ng mga prayer vigil ay taktika upang iposisyon na si Duterte bilang isang taong inaapi at nangangailangan ng habag. Ngunit hindi ito maaaring maging tabing sa katotohanan. Hindi relihiyon po ang issue dito, kundi ang pananagutan niya sa napakalawak na paglabag sa karapatang pangtao. Habang pong nagdadasal, sila para sa kalayaan ni Duterte, ang dami pa rin pamilya ang nagluluksa at naghahanap pa rin sa mga pamilya at justisya ng mga biktima ng drug war ni Duterte. Ang pagkakaditin po ni Duterte sa dahig ay resulta yan ng napakatagal ng investigasyon sa crimes against humanity. Kaugnay po yan sa drug war. Hindi ito biglang pagkakahuli lamang. Ito ay hindi gawa ng mga kanyang kalaban at lalong hindi ito paghihimasok sa soberanya ng Pilipinas. Ito ay bahagi po ng internasyonal na mekanismo para sa hustisya na umiiral para sa mga kasong hindi kayang ayusin sa loob mismo ng bansang apektado, lalo na kung mismong gobyerno ang akusado. Mga kababayan, kapag sinabing wala namang magagawa, pero gusto nilang ipahiwatig na biktima lamang si Duterte ng isang sistemang wala ng kontrol, ang totoo, ang kontrol na iyon ay ginagamit nila noon sila'y nasa poder. At ginagamit ito laban sa ating mga mahihirap at maralita. Ngayon, ang batas ang may kontrol. At doon nagwawakas ang kanilang kapangyarihan, no? At habang nagtitipon-tipon ang mga Duterte, ang mga biktima po na isang dekada nang nagdarasal, nagpapanawagan ng hustisya, nagpapanawagan ng kasagutan para sa katapangan ng Estadong mapanagot ang lahat ng may sala. Sa wakas, kahit pa paano, ang korte ay handang makinig po sa lahat ng mga biktima. Kung ang mga kampo ni Duterte ay dasal na lang ng dasal at sinasabi niya yun na lang magagawa nila, ang sambayanang matagal na pong binaliwala ay tuloy ang laban, tuloy ang paghingi ng hustisya at tuloy ang pagsulong para sa katotohanan. Kung ang batas po ang kalaban, hindi ho siya inapi, pinapanagot lamang si Duterte at 16 pang kasamahan niya na pumaslang ng kulang-kulang 35,000 na Pilipino.